Sinabi ni Teofimo Lopez na nakipag-ugnayan ang kanyang kampo kay Ryan Garcia at kay Golden Boy Oscar De La Hoya. Ngunit tinanggihan umano ng Golden Boy Management ang sagupaan. Kamakailan ay sinabi ni De La Hoya sa DAZN na gusto niyang ipalaban si Ryan kay Teofimo at hindi ang rematch laban kay Rolando Romero. Pero bakit ngayon sinasabi ni Teofimo Lopez sa kanyang X account na tinanggihan ng Golden Boy Management ang laban? Kung totoo ang sinasabi ni Teofimo Lopez mga tol, ibig sabihin nito, nagbago na naman ang isip ni De La Hoya dahil lalabas na underdog si Ryan Garcia dito at posibleng matalo. Kaya abangan natin ang reaksyon ni Oscar De La Hoya tungkol dito sa post ni Lopez. Sigurado may resback si Oscar De La Hoya dyan, lalo na pinagbintangan na tinanggihan ang laban. Sa iba pang balita, undefeated knockout artist na si Beryl Ortiz binahagi sa interview ng The Ring Champ ang tungkol sa naging sparring niya kay Canelo Alvarez. Sinabi ni Beryl Ortiz sobrang tigas talaga ni Canelo. Malakas siyang sumuntok pero naghihinay-hinay lang siya. Ang isang bagay na natatandaan ko na set upan ko siya para sa isang suntok at gumana. Yung tipong pinaibaba ko muna ang kamay niya para isipin niyang iba ang gagawin ko. Tapos binigyan ko siya ng pinakamalakas kong suntok at yung ulo niya halos hindi man lang gumalaw. At sinabi pa raw ni Canelo na wow, that was good. Kilala si Ortiz na may mataas na knockout power dahil 91.3% knockout ratio. Pinakamalakas na suntok na raw ang naipataman niya kay Canelo pero hindi man lang gumalaw ang ulo. Hindi na nakapagtataka yun mga tol dahil suntok nga ni Triple G na walang headgear, kinain lang ni Canelo. Paano na lang kung nasa sparring sila, may suit na headgear at malaki ang gloves. Kaya hindi na yan ramdam ni Canelo Alvarez. Kaya di ko alam kung paano tatalab ang suntok ni Terence Crawford dyan. Sabi nga ni Benavides, maging Tom and Jerry ang laban na ito dahil outbox lang ang gagawin ni Crawford. Ayon sa ulat, posibleng kikita si Canelo ng 150 billion at 50 million naman kay Crawford. Sa laki ng kikitain nila, dapat siguraduhin na magpakita sila ng impresibong laban. Kaya bakan natin yan sa September 13. Sa iba pang balita, nakipagpulong na si Sean Gibbons kay WBC President Mauricio Sulaiman sa Mexico upang pag-usapan ang plano nila para sa pagdiriwang ng Thrilla in Manila na nakatakda sa Oktubre. Suportado ni Mauricio Sulaiman ang plano ni Pacman na maglagay ng world title fight sa ika-50 anniversary ng Thrilla in Manila. Kaya mapapansin ginawang number 1 si Mark Magsayo kontra Oshiaki Foster. Baka pinaplano na gawin sa Pilipinas ang laban ni Foster at Magsayo. Kung ganun ang mangyari mga tol, talagang aabangan natin ang bakbakan na yan. Sa iba pang balita, pambansang kamao ni Pacquiao sinabi kung sino ang boksingero ang nakatikim sa pinakamalakas niyang suntok. Maraming magagaling na boksingero ang nakalaban ni Pacman at yung iba legend na. Pero may isang nakalaban daw si Pacman na sa tingin niya dito niya naisuntok ang pinakamalakas na left hand. Ito raw ang laban niya kontra Ricky Hatton kung saan nakatulog sa round 2. Matapos daw tamaan ni Pacquiao itong si Hatton, alam na niya na hindi na ito babangon pa. Kitang-kita kasi ang pagsuntok kay Hatton mga tol, talagang solid, naalog talaga ang ulo. What's the hardest you've ever hit someone? I think the Hatton fight. You feel it right away when you touched him, you're like, oh, it's over, he's not getting up? Yeah.